Timberwolves nawala ng chemistry. Gobert frustrated kay Julius Randle. Lakers lumakas sa 3 pero mahina sa free throw. At Warriors, naobserbahan si Wiggins. Ramdam na sa team ang paglalaro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pang-formang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Nagpapakita ng frustration si Rudy Gobert kay Julius Randle dahil hindi ipinasa ang bola sa pagkatalo laban sa Raptors. May mga isyong lumalabas ukol sa chemistry ng Minnesota Timberwolves matapos ang tensyon sa pagitan ni Rudy Gobert at Julius Randle sa kanilang pagkatalo sa Toronto Raptors. Patuloy ang mahinang simula ng Timberwolves sa season, bumabagsak sa 8-7 record. Matapos ang masakit na pagkatalo sa Raptors na may standing lamang na 3-12 record bago ang laban. Hindi magkasundo sina Gobert at Randle. Nainis si Gobert nang hindi ipasa ni Randle ang bola sa kanya, dahilan upang sadyang mag-violate si Gobert ng 3-second rule na ikinagalit din ni Anthony Edwards. Bagamat hindi natuwa si Randle sa ginawa ni Gobert, ipinasa niya ang bola dito sa huling play ng laro para sa isang open dunk. Sa kasamaang palad, nabitawan ni Gobert ang pasa na nagresulta sa pagkatalo ng Timberwolves. Umalis si Randle na halatang dismayado. Maganda ang naging laro ni Randle, nagtala ng 23 points, 9 rebounds and 2 steals. Si Gobert naman ay nagkaroon ng double-double na may 13 points, 11 rebounds, 1 steal and 2 blocks. Nag-ambag din si Jaden McDaniels ng 22 points and 7 rebounds, habang si Anthony Edwards ang nanguna sa team na may 26 points, 2 steals and 2 blocks. Sa panig ng Raptors, pinangunahan ni RJ Barrett ang kanilang panalo na may 31 points, 7 rebounds and 3 steals. Si Chris Boucher naman ay nagpakitang gilas mula sa bench na may 22 points and 2 blocks, habang si Scottie Barnes ay nagbalik mula sa injury na may 17 points and 6 assists. Hindi pa nagkakaroon ng magandang chemistry ang Timberwolves matapos ang malaking trade nitong summer kung saan ipinadala si Karl Anthony Towns sa New York Knicks kapalit nina Julius Randle at Donte DiVincenzo. Sa kasalukuyan, nag-a-average si Randle ng 21.7 points, 6.7 rebounds and 4.3 assists. Ngunit hindi nito lubos na napupunan ang nagagawa ni Towns sa opensa. Bukod dito, mas humina rin ang depensa ng team na minsang nanguna sa liga noong nakaraang season. Samantala, si DiVincenzo ay nag-a-average lamang ng 9.5 points in 34.8% shooting at hindi umaabot sa inaasahang papel bilang starter. Kahit pa wala si Mike Conley dahil sa injury, hindi pa rin niya makuha ang tiwala ng team. Bagamat maganda ang ipinapakita ni Anthony Edwards bilang leader sa court, kailangan niyang hanapan ng paraan upang magkaintindihan sina Randle at Gobert. Kung magpapatuloy ang kanilang iringan, posibleng harapin ng Timberwolves ang isang malaking trade sa kalagitnaan ng season upang isaayos ang kanilang roster. Sa sumunod na balita naman, sa kabila ng napakalaking fourth quarter mula kay LeBron James at isa pang makapangyarihang gabi mula kay Anthony Davis, nabigo ang Lakers sa huling stretch sa free throw line at natalo sa Magic na nagtapos sa kanilang 6 na sunod na panalo. Nagpatuloy ang dominasyon ni Anthony Davis sa kanyang 39 points, 9 rebound, 3 blocks and 2 assists. Umakyat din siya sa ika-20 pwesto sa kasaysayan ng scoring ng Lakers na lampasan si Lamar Odom. Si LeBron James ay nag-init sa ika-4 na quarter, nagtapos ng may 31 points of 5 out of 8 shooting from 3-point range, kasama ang 10 rebounds and 7 assists. Gayunpaman, ang dalawa ay nagmintis ng ilang mahalagang free throws sa huling bahagi ng laro sa huling 40 segundo. Bilang isang team, nagtala ang Lakers ng 17 out of 26 sa free throw line para sa laro. Si Austin Reeves ay nagtapos ng may 9 points, habang si Dalton Knecht ay nag-ambag ng 17 points and 4 rebounds. Si Cam Reddish ay may 8 points and 8 rebounds. Si Max Christie ay may 5 points. At si D'Angelo Russell ay may 7 points and 6 assists mula sa bench. Maganda ang simula ng laro na puno ng enerhiya at halos tabla ang laban. Malakas ang simula ni Austin sa kanyang 3-pointer at isang acrobatic layup. Nagpakitang gilas din si Cam sa 5 mabilis na puntos bago siya nagka-foul trouble. Ngunit mainit sa 3-point shooting ang Orlando, nagtala ng 3-6 sa maagang bahagi ng laro. Ipinakita naman ni AD ang kanyang depensa sa 2 block, habang si Max Christie na nahirapan sa opensa kamakailan ay nagtala ng 2 matinding dunk. Ipinamalas din ng dating Laker na si Mo Wagner ang kanyang na-improve na skills at atletisismo na may 2 layup. Parehong maganda ang opensa ng 2 team, ngunit nahihirapan sa depensa.
Sa pagtatapos ng first quarter, ang Lakers ay leading ng 2. Ang second quarter ay nagsimula sa palitan ng dunk. Si Mo ay nag-poster dunk kay Christian Coloco at Max Christie, habang si LeBron ay nagpakawala ng isang malakas na dunk na ikinatuwa ng crowd. Hindi maganda ang depensa ng parehong team, ngunit maganda ang daloy ng opensa. Sa ikalawang kalahati, sinimulan ni LeBron ang quarter sa isang mabilis na 3-pointer na nagbigay sa Lakers ng kanilang unang double-digit lead. Sa kabila nito, patuloy na naging dikit ang laban at naibaba ng Magic ang lead sa 4. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, leading ng 1 ang Magic. Sa final quarter, hindi maganda ang opensa at depensa ng Lakers. Nagpatuloy ang palitan ng scores hanggang sa pumasok ang crucial moments. Sa huling 20 segundo, nag-lead ang Lakers ng 2 nang ma-foul si AD ngunit nagmintis sa parehong free throw. Sa kasunod na posisyon, naipasok ni Franz Wagner ang isang malaking 3-pointer para mauna ang Magic ng 1. Nagkaroon ng huling pagkakataon ng Lakers para manalo, ngunit hindi pumasok ang fadeaway jumper ni AD habang nag-expire ang oras. Sa huling balita, ang gabi noong Miyerkules ay isang malaking gabi para sa Golden State Warriors. Nakuha nila ang isang mahalagang panalo sa road game laban sa Atlanta Hawks. Hindi lang ito simpleng panalo para sa Warriors dahil ang tagumpay na ito ay naglagay sa kanila sa unang pwesto sa mahigpit na kompetisyon sa Western Conference kasabay ng Oklahoma City Thunder. Sa 11 laro ngayong season, pinatunayan ng Warriors na kaya pa rin nilang makipagsabayan para sa titulo sa kabila ng mga sinabi ng NBA analysts na wala silang tsansa. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatili silang contender ay ang kahangahangang laro ng guard na si Andrew Wiggins. Noong Miyerkules, naging maganda ang laro ni Wiggins sa panalo laban sa Hawks. Hindi lang ito malaking gabi para sa Warriors kundi pati na rin kay Wiggins. Isa ito sa pinakamalaking laro niya ngayong season bilang isa sa pinakamahusay na all-around players ng Golden State. Gumawa si Wiggins ng 27 points sa 12 of 17 shooting mula sa field at 3 of 6 mula sa 3-point line. Meron din siyang 7 rebounds, 4 assists, 2 blocks, and 0 turnovers. Ang kanyang season high ay 29 points noong October 27 sa home loss laban sa Los Angeles Clippers. Gayunpaman, ang laban kontra Hawks ay ang pinakamaganda niyang overall performance ngayong season at isa sa pinakamahusay mula nang maging miyembro siya ng Warriors. Pinatunayan niya ang kanyang lakas sa paint at ang kanyang versatility bilang scorer. Pagkatapos ng laro, in-interview si Wiggins sa court ngunit biglang sumingit si Gary Payton, isang kakampi, upang ipakita ang kanyang suporta at pagmamalaki kay Wiggins, lalo na ang kanyang pagiging agresibo sa pagdunk. Si Wiggins ay naging sentro ng mga usap-usapan sa trade rumors dahil maaaring buwagin ng Warriors ang kanilang team at mag-rebuild. Ang mga balitang ito ay tumindi ng pakawalan ng Warriors si Klay Thompson na napunta sa Dallas Mavericks. Sa halip na tanggapin na tapos na ang kanyang panahon sa Warriors, mas pinaghusayan pa ni Wiggins ang kanyang laro upang maging potensyal na pangalawang star sa tabi ni Steph Curry. Sa ngayon, malaki ang naitutulong niya para sa team at tila nahanap na niya ang kanyang ritmo. Nagbahagi si Wiggins tungkol sa kanyang performance at paghahanda para sa season. Nagkaroon ako ng magandang summer training. Napakarami kong nagawa. Nagkaroon ako ng oras para sa sarili ko. At ngayong taon, motivated ako at pananatilihin ko ito. Mananatiling isa sa mga pinakadelikadong team ang Warriors sa liga basta't maglaro ng mataas ang antas ni Wiggins at Curry sa natitirang bahagi ng season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.